Good morning, good morning, good morning guys, mga masters. Good morning dyan and happy Sunday. Happy blessed Sunday. Right now, i-share ko po yung yung confluences and insights ko. Yung yung trades ko last week. So, eto, nasa weekly ako. Tapos ang ginawa ko sa weekly is basahin yung run ng mga candles. So, bandang dito, pa-uptrend siya. Kaso dito nag-conso konti, tapos nag-form ng mga setups, tapos down bigla. Tapos punta ako sa daily, ito na. Although dito na-plot ko to dito, gawan ko ng video na send ko sa Telegram. Dito is yung strong resistance. Ni-respect siya una dito, drop, ni-respect siya, drop again, tapos humina yung mga bearish candles, tapos down, tapos nag-form dito ng setups, tapos up again, tapos pumunta dito banda sa resistance ulit, tapos ni-sweep lang tong mga liquidities dito, tapos down again. So this part, yung confluences ko is more on selling pa din, because as we can see in H4, it is printing lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. So sinabayan ko lang yung trend until na nakita ko sa weekly may imbalance siya dito na posible niyang balikan. So ang binasa ko kasi sa weekly is ito: rejections down, create massive bearish candle, tapos rejection, bullish candle, down again, creating bearish massive candle, tapos up ulit, tapos discordant candle here, gumawa na naman ng bearish massive candle. So I expect na pupunta talaga siya dito in the zone, either i-respect niya or basagin. So for the possible run for the coming week, another opportunity is I expect na mag-react siya bandang dito sa H1 resistance ko. I expect na mag-respect siya dito. So if ever basagin niya to, hanap ulit ako ng possible resistance, because as we can see the trend, it is printing lower high, lower low, and lower high. So it means downtrend, just like this. So ayun, downtrend talaga siya. So dito may buy ako dito, dalawang position hinold ko, hindi ko pala nalagyan ng trail stop tong isa, tapos hinit lang yung isa kong nalagyan, tapos nagpump. Dito may buy din ako dito, na hit yung trail stop bago mag news. So for the CPI na setup ko na pa buy is for hold na pala yun bago mag down. So ang ginawa ko is nag-wait lang ako till na pumunta siya sa zone, tapos sell kasi may point of interest, tapos nag-set yung trail stop ko na hit dito, bandang dito, tapos na sweep. Pero profits naman din yun kasi trail stop. So pag punta dito, kasi sabi nga nila yung point of interest is very common to the traders, especially for using SMC. So ayun, bandang dito nakita ko na nag-weakening na candle, ni-respect niya ulit, tapos muntik nang basagin to, but it creates rejections again. So in the second candle dito nag-sell na ako, nag-sell, pagpunta dito nag-sell ako, tapos nag-drop, tinipi ko na yung iba bandang dito, tapos yung natira itong tatlo sinet ko lang ng trail stop, tapos bandang dito possible siya na mag-react bandang dito. Pag binasag niya, hanap naman ulit ako ng resistance.
na pwede niyang i-respect. So guys, yun lang, hanap tayo ng support resistance, but bear in mind guys na kung ano talaga yung run ng higher time frame ay yun talaga yung susundin ng lower time frame. Parang naglalaro na kayo ng cards or braha, anong tawag yan sa Tagalog na yan, tas yung king, jack, queen, ganun. Tapos kung sino yung hari ay siya yung susundin, mga ganun lang. So I don't know na kung ano pa yun, paano yun gamitin, basta ganun lang. So yun, ganito lang. Support resistance, know the run of higher time frame. Then if you already know saan ang possibility na pupuntahan niya is you will ride the trains na papunta sa possibility zone nyo. So yun lang. Thank you and God bless. Ipoy here.